Hello guys, welcome po muli sa ating shop, ang The Distornillador. Okay mga katornilyo, ang topic po natin ngayon ay tungkol sa mga drill and screwdriver. Kung paano ayusin ang mga portable drill screw natin. Tulad nitong mga Makita cordless driver. Okay mga katornilyo, paano natin ito aayusin? At bakit ito nasisira? Okay guys, from speed 1 to 20 hanggang sa maximum speed, parehong may speed limit. Kapag nag-hammer speed na ang ating handrail, ibig sabihin umabot na siya sa force limit. Kaya huwag na nating piliting umikot o kaya ikutin. Saka minsan ginagawa pa nating tornilyo, pinipilit nating ibaon yung mga screw, kaya nasisira ang ating mga portable handrail. Okay, tulad ng Makita handrail na ito, umiikot, kaya lang walang lakas ang spindle head. At saka mabagal yung ikot at naririnig natin na malakas yung ikot ng motor. Okay mga katornilyo, may 6 na function ang portable handrail screw. Sa upper portion, may makikita tayo speed switching lever. Kapag hindi natin na i-push forward or push backward ng maayos, depende sa selected speed natin, umiikot pa rin ang spindle head, kaya lang pwede mong hawakan, walang lakas. At dito naman sa tightening force switching ring, from speed number 1 pataas, pwede mo pa rin mahawakan ang spindle head. Pero sa problemang ito, kahit anong gawin nating pag-a-adjust sa speed switching lever and tightening switching force ring, ganun pa rin ang nangyayari. Umiikot na walang lakas ang spindle head. Okay guys, ang una nating gagawin, kailangan na talaga natin itong i-distornilyo. At para hindi kayo maligaw guys, sa pagbabalik ng mga parts na pinagtatanggal natin, kailangan kung ano yung pinakaunang tinanggal, yun yung pinakahuling ibalik. Madali lang ayusin ito mga katornilyo kung hindi lang sira ang motor. Okay mga katornilyo, tatanggalin natin ang battery connection. Okay guys, bubuksan natin dahan-dahan ang gear assembly para hindi maglaglagan ang mga gear at alam natin kung paano yung arrangement. Ngayon mga katornilyo, isa-isa nating tatanggalin ang gear assembly. Ang gagawin natin, dapat nakahilira ang bawat isa para hindi tayo maliligaw mamaya sa pagbalik natin. At i-observe natin ang bawat stage ng gear assembly para malaman natin kung bakit walang lakas ang spindle head. Dito sa first stage, nakikita natin wala namang problema ang gear position and arrangement. Okay guys, dito na tayo sa second stage ng gear arrangement.
Okay guys, ang second stage ng gear assembly or gear arrangement, wala tayong nakikitang kakaiba or disarrangement ng mga gear. Proceed tayo sa pangatlong stage. Kailangan tanggalin natin itong mga lock na ito. Okay mga katornilyo, sa pangatlong stage na tayo. Ngayon mga katornilyo, tapos na natin tanggalin ang buong gear assembly. Pero wala tayong napapansin na disarrangement o biyak na gear. At kung napapansin po ninyo, mayroong 5 bulitas at bawat bulitas mayroong 5 butas at bawat butas mayroong tagti-tatlo na bulitas. Kailangan tatanggalin natin lahat ng bulitas at kailangan walang kahit isang mawawala. Ang susunod natin gagawin, kailangan tanggalin natin ang drill chuck. Okay guys, ganito lang ang pagtanggal ng drill chuck. Next na gagawin natin mga katornilyo, bubuksan natin itong tightening force ring para malaman natin kung bakit walang lakas ang spindle head. At saka mga katornilyo, bago natin tatanggalin ang pinaka-last screw, kailangan didiinan natin ang cover para hindi tumilapon dahil malakas ang spring sa ilalim nito. Okay mga katornilyo, ito na ang laman ng tightening force ring. Tatanggalin natin lahat ito. Okay mga katornilyo, natanggal na natin. So kung napapansin natin, merong slide lever sa loob. Umiikot ito ng 3 posisyon tuwing pinipihit ang mode switching ring. Okay guys, dito naka-attach ang slide lever sa mode switching ring. Dito sa slot na ito, naka-attach ang slide lever. Ang nangyari mga katornilyo kaya walang lakas ang spindle head, ang slot na ito ay bungi ang kabilang side kaya lumabas ang slide lever sa kabilang side din. Lumabas ang slide lever sa proper position. Kaya ang dahilan hindi siya nakokontrol sa 3 mode, sa speed switching lever, mode switching lever, and tightening force switching ring. Kaya walang communication ang spindle head sa gear system. Kaya walang lakas ang spindle head kahit malakas ang andar ng motor.
Ang gagawin lang natin dito mga katornilyo, tatapakan lang ng steel ang plastic epoxy para hindi tumalon ang slide lever at bumalik na ulit sa normal ang handrail screw. Ganitong procedure lang guys ang pag-aayos sa kahit anong mechanical complaint. Halos lahat ng ganitong design ng handrail ay magkaparehas lang ang mechanism. Okay mga katornilyo, nai-correct na natin. So ngayon, reassemble na tayo. Kailangan kumpleto lahat ng mga bulitas, 3 sa bawat butas. So mga katornilyo, bumalik na sa normal ang ating handrail screw. Ngayon ititesting na natin. Tingnan natin kung malakas na ang spindle. So ngayon guys, hindi na natin mahawakan ang spindle head. Lumalaban na pag hinahawakan natin. Okay mga katornilyo, hanggang dito na lang tayo magtatapos sa ating restoration procedure about handrail screwdriver. At sana nakakatulong ako sa inyo kahit kunting karagdagang kaalaman. At kung nagustuhan ninyo ang video nito, please don't forget to click subscribe, like, share, and bell buttons. Hanggang sa ulitin mga katornilyo, maraming salamat. Bye-bye!